So hi mga ka-bike to work. So ito ngayon na lang ulit tayo nakapag vlog. Bali last year nag-upgrade tayo nung Himo C26 tong e-bike natin. So in-upgrade natin siya from 250 watts na hub motor, nagpa-upgrade tayo ng 500 watts. So ito 500 watts na to. Pinalitan din syempre yung controller tsaka yung yung display. Tapos ngayon from 25 or from max speed na 25 kilometers per hour, tumatakbo na siya actually ng around 35 to 38 kilometers per hour yung max speed niya. Bukod sa mga nabanggit ko, na-upgrade din yung niya, or pinalitan din yung throttle niya from twist throttle naging thumb throttle na siya. So para pipindutin ko lang to nasa may left side ko para siya, para gumana yung hub motor. Kasi dati retwist natin tong dito sa may right side para gumana yung hub motor niya. Tapos pina-upgrade ko na rin syempre yung rear derailleur lang, naging Diore na 12 speed siya na dating tourney. Isa pa dun sa magandang upgrade na nangyari is yung sa controller nga. Kasi dati yung sa Himo C26, para gumana yung throttle niya, kailangan mong ipiga ng konti, or kailangan mong kailangan mong ipedal. So parang kailangan at least mayroon kang 5 kilometers per hour dun sa speedometer niya bago gumana yung hub motor. So parang hindi mo siya pwedeng i-throttle from 0 kilometers. So parang kunwari nakatigil ka sa traffic, kailangan mo parang ipedal ng konti para makapag-throttle ka. Ito, kahit from 0 kilometer per hour or from stop, pwede mong gamitin yung throttle nya. Tsaka ito, nasa thumb throttle na siya, nasa left side, kasi yung mga shifter ko sa RD nasa kanan. So parang hindi na siya pwede magsabay-sabay, kaya nandito siya sa may kaliwa. Noon na nakakapanibago kasi yun nga, sanay ka sa throttle sa kanan. Ngayon nalipat na siya sa kaliwa. Pero ngayon okay naman, medyo nasanay-sanay na rin. Medyo mas nagagandahan pa rin ako doon sa may twist throttle minsan. Doon nga pala ako nagpa-upgrade sa may power pedal PH. Sa susunod i-upload ko rin yung mga tips and tricks ni Sir Jad para doon sa mga nag-iisip na i-upgrade yung e-bike nila o magpa-build, kasi nag-build din sila Yan. Tapos kung meron man akong realization dun sa pagpapa-upgrade ko ng itong Himo C26, siguro yun yung bakit hindi ko siya ginawa sooner. Kasi actually hinintay ko rin siya na mag 1 year bago ako nagpa-upgrade, dahil na rin doon sa warranty period, para kung sakaling meron mang nagloko o maipabalik ko pa siya doon sa may pinagbilang ko, which is doon sa electric cyclery. Pero actually bago ito mag 1 year, nung November, nagloloko na yung battery niya. Parang na-discharge yung battery niya nung November. So doon ko na rin talaga naisipan na ituloy na talaga yung upgrade dun sa power pedal PH, kasi para isahang paayos, isahang pa-upgrade. And yun nga, naayos naman lahat. Pinalitan din kasi yung BMS or yung battery management system, and yung controller nga. Tapos ayun, talagang parang naging ibang bike siya actually, kasi yun nga, ang dami napalitan. From controller, yung hub na from 250 naging 500 watts siya. Yung sa naman, battery consumption naman, hindi kasi ako nagpa-upgrade ng battery same battery pa rin to. Sa battery consumption naman, kung talagang mas madalas kang pumindot mag-throttle, malakas pa rin talaga siya sa battery, kasi ito parang balikan nasa 30 to 40 kilometers lang yung tinatakbo ko kung talagang malakas ako mag-throttle. Pero kung sinasabayan ko ng pedal at saka pinapatay ko minsan, syempre mas mas mahaba yung tinatakbo niyang kilometers. So dati nung hindi ko pa siya napapa-upgrade,
talagang ano eh, iwan talaga ako sa kalsada pagka kunwari kahit nakatodo yung throttle niya, 25 kilometers per hour lang naman siya, talagang iwan ka kahit yung mga hindi naman mabilis sa kalsada, talagang may iwanan ka kasi babagal lang yung 25 kilometers per hour eh. Makakahabol ka na lang siguro sa pagpaakyat. Hindi ko naman gusto maging mabilis kasi minsan kailangan mo rin yung extra speed pagka makikipagsabayan ka sa kalsada sa mga sa mga tricycle, sa mga motor, sa mga ibang sasakyan. Minsan yung mabagal, unsafe din siya minsan eh, kaya maganda talaga yung may extra speed ka rin. Lalo na kunwari sa mga stoplight ganyan, minsan yung mga alanganing stoplight, kailangan mo talagang bilisan para hindi ka masagi ng mga, syempre pagka stoplight nagmamadali yung mga yan. So kung mabagal ka minsan, magiging abala ka dun sa mga sasakyan, sa mga motor. Kaya minsan advantage din yung may extra speed. From zero tayo, from stop. Yan, mahirap pumadyak. So parang throttle muna tayo, tapos saka tayo papadyak. From zero, kaya kaya natin mag-throttle. Malaking bagay yun kasi mabigat yung e-bike. Tsaka para kaya natin makipagsabayan sa mga sa mga ibang sasakyan. Ngayon ko susubukan yung max speed nung nung hub motor natin. So walang hindi ako magpe-pedal, throttle lang. So 1, 2, 3. Nakatodo yung throttle natin. Titingnan natin kung hanggang ilan yung max speed niya. Yan, 35, 36 kilometers per hour. Ayan, 37. Yan, 37 kilometers per hour max speed. Yan. Minsan naaabot ko pa rin yung yung 38 pagka medyo magaan yung pag medyo magaan yung mga dala ko. Kasi medyo madami akong dala ngayon eh. Kaya siguro hindi niya maabot yung 37, yung 38. Pero yung 37, mabilis na yun kung sa bike lang din naman. Mabilis na yun. Tsaka bike to work lang naman tayo, hindi naman tayo nakikipagkarera eh. So ayan, pinakita ko lang yung yung maximum speed niya. Pero yan, usually ganito lang yung takbo ko, 25, 26, ganyan. Kapag medyo late yan, umabot tayong 30. Ayan, chill ride na naman tayo eh. Hindi naman natin kailangan magpadali. Ayan, so nagka-throttle tayo, ayan. Kasabayan natin yung pedal ng throttle. O pwede rin naman na kasama mo yung pedal assist. Pero ako mas gusto ko kasi yung yung ginagamit ako na lang na throttle pagka kailangan ako ng extra push. Ayan, kunwari yan, pagka naka pedal assist ka, yan, usually ganito lang itakbo mo, 25. Pero pagka tinrattle mo, yan, pwede mo naman kontrolin yung yung throttle eh. Yan. Nasa settings din na kunwari kung gusto mo, depende doon sa level ng pedal assist yung bilis nung throttle mo din. Pwede rin kunwari mas mabilis yung throttle niya pagka level 5 yung pedal assist, pwede yon. O kaya kung gusto mo, katulad ng settings ko, kahit anong level ng pedal assist, naka full power yung naka full power pa rin yung full power pa din yung throttle. Yan, kunwari yan, level 1 lang yung level 1 lang yung pedal assist ko. Pero pagka pinull throttle ko siya, maximum power pa din yung ibibigay niya. Yan, ito paakyat. Naka lowest gear tayo, so mag-a-adjust tayo ng konti para hindi naman mabugbog yung natin, yung hub motor natin sa assistance. Yan ito paakyat to eh. Yan. Start na yung elevation dito. Kapag naka gravel bike ako dito, talagang buwelo ka talaga dapat para hindi mo masyadong maramdaman yung paakyat. So ayan, naka lang tayo, naka level 1 lang tayo ng pedal assist.
nasa yan, third ano tayo, gear tayo. Yan, medyo mabigat pa din pagka kahit may pedal assist ako kasi naka level 1 lang naman. So pwede mo na siya sabayan ng throttle pagka medyo mabigat na talaga. Ayan, oh. Tapos pedal ka ulit. Yan, nasa sayo naman kung paano mo gagamitin yung e-bike mo kung gusto mo na talagang hindi mapagod, throttle ka lang. Yan, ito packet na dito ito sa may Blue Ridge. Yan, dito ko hinihingil pag naka gravel bike ako Ayan, tinatasan ko lang yung gear natin para hindi tayo masyadong hirap, para mas magaan yung pedal natin. Kaya naka level 1 pedal assist lang tayo, taasan natin ng konti, gawin natin 3. Pagka tinataasan mo yung pedal assist mo, mas magaan yung pedal, tsaka mas mabilis yung yung speed nya. Mas magaan yung pedal, tsaka mas malakas yung power na binibigay ng hub motor mo. Ayan o, baka tanongin nyo, kaya bang i-full throttle lang, walang pedal pagka paakyat? Subukan natin hindi ako pe-pedal. Yan, throttle lang. Ito paakyat, throttle lang. Ayan kayang kaya. Lalo na sa mga traffic, talagang gamit na gamit mo yung throttle pagka ganito, kasi mahirap pumedal from stop. Ano katulad niya, stop, diba? Throttle ka muna. Okay. Ito paakyat to kaya gagamit tayo ng pinagbabawal na technique. Magka-throttle tayo. Ayan, throttle tayo, paakyat. Tapos sabayan mo rin ng pedal para hindi masyadong hirap yung hub motor, tsaka para mukhang malakas ka kahit naka e-bike ka naman. Yan. Mahirap sumingit doon pagka kapag naka manual bike ka, kasi syempre medyo iaalog-alog mo yung bike mo nun dito natin ma-appreciate talaga yung hub motor pagka mga gantong paakyat. Throttle ka lang, diba? Pwede. Kasi kapag medal ka, mahirap sumingit-singit. Diba? Okay, bagay yung may assistance. So ayun lang, ang masasabi ko, napakalaking bagay yung upgrade na pinagawa ko. Mas magandang e-bike experience yung maramdaman natin. And ayun nga, overall talagang sabi kong sulit naman yung upgrade. Kung gusto nyo magpa-upgrade, gusto nyo mag-inquire kung paano magpa-upgrade ng e-bike or magpa-convert, kasi pwede rin yung from manual na bike, pwede nyo rin siyang i-convert para maging e-bike. Hanapin nyo lang yung Power Pedal PH sa Facebook.